Taurus, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong October 2023 regarding your finances. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Solve mo lahat ng problems mo regarding money. Tignan po natin kung ano ang mensahe. Kuha muna po tayo dito with our archangels. Tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Tignan po natin, mensahe natin for Taurus Spirit Guide. Mensahe po ng ating mga archangels. Kanino po ito magmumula? We have clean your space. Mula po ito kay Archangel Jopiel. So, mas maganda talaga every first day of the month is malinis po yung bahay ninyo or nakapag-general cleaning kayo bago sumapit yung araw na yan. And also, ngayong October 1 din po, kung hindi nyo pa na-try, try nyo pong gawin yung ating cinnamon powder. Yung magbo-blow kayo sa main door po ninyo. Kung hindi nyo pa yun natatry, itry nyo na po. At kung natry nyo naman yun last month, try nyo pa rin. Okay? Just believe doon sa power na i-release po ninyo kapag nag-blow kayo ng cinnamon. So, clear your space mula kay Archangel Jopiel. Get rid of clutter. Clear the energy around you and use feng shui. Ayan po, baka may naniniwala sa inyo dito sa feng shui. So, wala namang masama, hindi ba? So, pwede po na may mga bagay sa bahay ninyo na hindi siya naka-aligned. Kaya, yun, minamalas yung iba sa inyo. Kung naniniwala kayo sa malas, it depends. So, meron din dito, pwedeng ang dami ng alikabok sa bahay or naaalikabukan na yung mga gamit ninyo o yung mga gamit na hindi nyo ginagamit. So, mga nakastock na lang. Tignan nyo rin po, baka pwede naman na sabi nga mag-declutter kayo dito, 'di ba? Clear niyo daw yung space niyo. So tapon niyo na po yung mga bagay na hindi na talaga pwede mapakinabangan or yung mga bagay po na hindi niyo naman ginagamit na pwede niyo ibenta niyo na po. So mapapakinabangan niyo pa, hindi ba magiging pera pa siya. Tignan po natin current your financial status. Spirit guide, kamusta po ang financial status ni Taurus? Mayroon tayo ditong family, commitment, home. So, halos lahat po ng kinikita ninyo ay talagang sa bahay na uubos sa inyong family. Ayan. We have lack, doubts. Okay, namang problema yung iba sa inyo. Pwede po na, it's either may baby kayo dito, baka may nagkagatas pa. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng apo nyo na to, pero kayo pa rin yung namang problema pagdating sa mga gastusin nila. Meron po ay, kasi ito may parang namang problema kayo sa kunwari sa baon, ganyan po. Parang namang problema na parang hindi ninyo mamimit yung mga dapat ninyong bayaran. So nangangamba yung iba po sa inyo. Medyo gipit. We have decisions. You have a decision to make ngayong month na ito. Ayan po. Kasi halos lahat ng gagawin nyo talaga na decision is involve po talaga yung inyong family, Taurus. So, pag-isipan niyo pong mabuti, think it through, kung ano yung mga gagawin niyo kasi malaki po yung magiging impact niyan sa inyong family. Tignan natin. So, medyo may gipit dito. Ay pwede po na ito, pagdating sa career ninyo, baka ninyo nang lumipat or magstay ba kayo dyan? O kaya naman sa, magbi-business na lang ba kayo or maghahanap kayo ng bagong trabaho? Tignan po natin kung ano ba yung mga blockages. We have rejection, loss, and fragmented. Meron po dito, pwedeng hindi pa kayo naka-move forward. So, meron dito is masyado kayong nag-enjoy sa comfort zone ninyo. Pwede kasi na ayaw nyo nang makatanggap ng rejection. So, natatakot po kayo dito. May takot kayo na nararamdaman. Isa po yan sa blockages ninyo. Kasi yun nga, ayaw nyo nang nare-reject. So, halos lahat naman tayo, diba? Ayaw natin nang nare-reject. Masakit yon para sa atin. Pero kasi pinagdadaanan mo yung bagay na to, pwedeng dahil pinapalakas ka. Okay? So, ayan po, labas kayo sa comfort zone niyo kasi yan yung nagiging blockages. We have epiphany, we have breakthrough. Okay, so parang happy na kasi yung iba sa inyo dyan eh. Pero nasa sa inyo naman, di ba, kung lalabas ba kayo sa comfort zone ninyo, pwede naman kasi yes, nasa comfort zone nyo kayo ngayon, Taurus, pero lahat naman po ng mga pangangailangan ninyo is nako-cover. Pwedeng hindi na kayo naghahangad ng sobra-sobra. Then, be happy, be contented, and appreciate nyo na lang po kung ano yung mayroon kayo. Pero kung gusto nyo pa na mas umangat yung life ninyo, and then,
labas kayo sa comfort zone niyo. Okay, yung mga gumawa kayo ng mga bagay na out of the box, yung mga hindi ninyo usual na ginagawa. Tignan po natin ano naman yung strength. We have message, we have dreams. Marami sa inyo is ginaguide po kayo talaga ni universe, ng inyong mga spirit guides through dreams. Ayan po, parang lahat ng napapaginipan nyo or mapapaginipan nyo ngayong October is magkakatotoo yan, Taurus. And marami dyan po ay meaningful para sa inyo. Kaya as much as possible, could be your phone or may notes kayo, ganyan po, isulat ninyo yung mga napapaginipan ninyo. Tingnan nyo, may pattern, merong sinasabi sa inyo. Meron tayo ditong ayan. We have Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your energy. This is you. Okay? So, pwedeng may big amount of money na paparating sa'yo. Or, bago dumating yung pera na to, or kung ano man tong good news na to sa life mo, is mapapaginipan mo po ito. We have celebration. Ayan. There's something to celebrate ngayong month na ito. So, pwede pong may birthday na family members. Okay? So, meron dito, gagastos kayo kasi may magsi-celebrate. Tignan po natin ano pa ang mensahe. Spirit guide, ano pa po ang, tignan natin, mga positibong paparating para sa iyong kaperahan. Mga positibong bagay po, spirit guide na paparating sa kaperahan ni Taurus. Tignan natin kung ano-ano ba yan. Mga positibong bagay na paparating. Mayroon tayo ditong 8 of Pentacles. Tuloy-tuloy po ang trabaho. Tuloy-tuloy ang flow ng money. Sabihin natin, hindi man ganun kabilis yung flow ng money mo, pero tuloy-tuloy siya. Kasi, syempre, yung iba sa inyo, meron kayong trabaho. And yung iba naman po sa inyo, kung may business kayo, maganda yung lagay ng business ninyo. Meron tayo ditong The Chariot, may pag-travel din dito. So, pwedeng, ayan, ito yung pagdedesisyon na nung iba sa inyo kung magta-travel ba kayo. It's for business or for leisure. Doesn't matter. Pero kasi ang nakikita ko dito, pinaghirapan nyo talaga yung pera na gagastusin ninyo dito. So, kung mag-enjoy naman po kayo, mas mag-expand yung mind ninyo, di ba? Mas may ma-experience kayo, then ituloy nyo tong pag-travel na to. We have King of Cups. Okay. So, oo, parang nandun talaga yung buo yung decision mo, yung kontrolado mo, yung mga mangyayari regarding your finances, yung mga positive things na to, makokontrol mo siya. So, parang hindi ka naman masyadong overwhelmed, Taurus. Tingnan po natin ano naman yung mga negatibong paparating. We have 10 of Pentacles, so medyo may gastos talaga pag, hindi naman siya negative, no? Pero depende na lang siguro the way nagagastos niyo yung pera niyo with your family. So, baka kasi mamaya, diba, sobra-sobra yung mga gastusin, ang dami-daming request. So, nasa sa inyo na po yan kung tatanggi ba kayo. We have 4 of Swords, more on sa bahay nga ito. Ayan. So, siguro ito yun yung energy mo na yan. Kaya, ito pwede nyo itong iwasan kasi pwedeng na-attract nyo yan because dito sa iniisip po ninyo. We have the Emperor. Okay, so meron dito pwedeng medyo strict yung parents nyo or kayo to magiging strict kayo sa mga anak ninyo. So more on rebel yung naano ko dito. Pwedeng may nagre-rebelde. So pwede rin po dito, ayan, meron kayong pinagkakatiwalaan regarding your finances. Pwedeng yung taong yun ay niloloko po kayo. So parang ginagastos niya kung saan-saan yung pera na binibigay mo sa kanya. So tignan nyo pong mabuti saan ba napupunta yung pera ninyo. Saan ba ginagastos ito ng family mo? Sa mahalagang bagay ba or pwedeng puro ba sa wants lang nila ginagastos yan? Or paano ba sila gumastos? Tignan po natin, okay, ano pong source of income yung pwede mong gawin, Taurus, para ihaw-ihaw yung naririnig ko dito, okay? Sinasabi ko pa lang yan na yung lumalabas. So, try nyo po kung baka meron kayong recipe, di ba, ng barbecue, recipe ng mga ihaw-ihaw na masarap. Yung sauce ninyo masarap, papatok talaga siya. So, try nyo na po. We have 8 of Cups. So, sinasabi nga din po dito, labas kayo sa comfort zone ninyo. Meron tayo ditong Death card. So, kailangan nyo po talaga is magsimula. Okay? Hindi nyo talaga is ng other pagkakakitaan. So, yung iba, di ba, meron kayong pag-travel dito. So, pwede po na yun talaga. So, more on sa sasakyan. Ganyan po. Baka meron dito, meron kayong auto shop. We have 8 of Swords. Huwag nyo daw ikulong yung inyong sarili. Some of you naman po, dahil pwedeng hindi kayo makalabas ng bahay, or taong bahay, or, you know, lahat, or almost of your time, of your day is nasa bahay ka lang, ano ba yung pwede mong gawin. So, yun nga po, yung ihaw-ihaw talaga yung nakikita ko. Hindi ko din alam kung bakit yun yung pumasok sa aking intuition. Pero yun kaagad talaga yung na-pick up ko para sa'yo dito.
So, yan, meron pa nga dito nakakaamoy kayo ngayon ng ng ihaw-ihaw. So, yan po ay isa sa mga senses ninyo or sa gifts po ninyo. Nakalimutan ko lang yung tawag kung ano yung tawag dyan. Pero, ayan, kunwari may sinabi ko, naaamoy nyo talaga. Kahit wala namang nag-iihaw dyan sa lugar ninyo. So, tingnan po natin. Okay? Meron tayo ditong justice. Ayan po. So, yung iba sa inyo, pwedeng yung nag-aayos ng mga IDs, ganyan, yung mga assistants, kayo nag-a-assist, ganyan. Or, could be meron dito yung parang magiging assistant nga talaga kayo, ganyan. So, parang kayong gumagawa ng schedule, or katiwala yung iba po sa inyo. Tignan natin. Parang ano lang naman short time lang siya. Sandali lang. Yung talagang tipong kaya nyong pagsabayin yung work ninyo at saka yung extra job po ninyo. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay? Ano po itong, or sino yung mga tao na naninira sa'yo? Kung bakit ba nabablock yung magandang flow ng money mo? Sino-sino kaya ito? Queen of Swords, could be ito ay in-laws mo, nanay mo, isang kaibigan. Could be an air signs, Gemini, Libra, Aquarius. We have Ace of Wands. Okay. Tignan po natin. Ace of Wands. And we have the Lovers. Okay. Meron dito third party. May third party na lumalabas po dito. So, pwede na kung may third party yung karelasyon mo or kung sino man itong naninira sa'yo sa relationship ninyo, ayan po. Pero more on nanay yung nakikita ko dito. So, kung hindi kayo okay ng nanay ng karelasyon mo, Taurus, pwedeng siya yung naninira or siya yung nagsisend sa'yo ng evil eye. Ganyan. Medyo bad, no? Yung energy. Kasi, syempre, lalo na kung yung iba po sa inyo, meron na kayong anak. So, parang yung taong to kasi ayaw na medyo makaangat kayo sa life. Ayan, ayaw na medyo guminhawa yung buhay po ninyo. Siguro pag mayroong nangyayaring maganda sa life ninyo, wag mo na lang ipaalam sa taong to. Hayaan mo na yung tingin niya sa'yo is mababa. 'Di ba? Magpakitang gilas ka na lang sa kanya kapag marami ka nang ipapakita sa taong ito. Oo, kasi nahahadlangan niya Kahit sabihin natin, hindi man yan harap-harapan, hindi man yan sinasabi, pero deep inside kasi. Okay, sana iisip nung taong ito. So, tignan po natin, sino naman yung mga taong pwedeng makatulong po sa'yo. Tignan natin. Basta isang tao to, Taurus, na parang, basta madami siyang sinasabi regarding sa'yo. Na pwedeng sinasabi niya harap-harapan. Oo. Or pwede rin naman mga side comments niya na nakakasakit talaga. We have 5 of Wands. Family talaga yung lumalabas dito. Ace of Pentacles. And ito nga po, may nag-aaway-aaway ba pagdating sa family ninyo? Kunwari, pagdating sa mga bayarin. Ano pa? We have the Empress. More on mother figure talaga yung lumalabas dito. Ito po ang pwedeng makatulong sa'yo. At ito naman could be your in-law na pwede rin namang makasira sa'yo. So, ayan. More on yung mga na-attract mo na tao. Yan po. Pwedeng mas older sa'yo, ayan, nanay mo, in-laws mo, or could be ate, yan po. So, ito makakatulong sa'yo, yan. So, the way you handle your finances, pwedeng matulungan ka. Could be asawa mo to. Taurus, pwede rin namang nanay mo. Ayan. Kaya na kasi iba sa inyo, pag sa nanay nyo, pinahawak yung pera ninyo, paano kung may mga kapatid kayo? So, pwedeng, ayun, ang nangyayari, nabibigay niya, parang hindi siya makatanggi. So, pag-isipan nyo pong mabuti kung saan nyo ba ilalagay yung inyong pera. Yan po. Hindi naman sa nagdadamot kayo niyan. Kung hindi, sinesecure nyo lang po kasi yung future ninyo. Tignan natin, okay? Matatapos na ba yung problems mo regards with money? Kung meron po kayong problema regarding finances. We have 5 of Cups. So, tama na yung pag-iyak. Tama na yung pagsisisi. Yan yung sinasabi sa inyo. Queen of Wands, it's time to take actions. And yes, ayan po. Yes, matatapos siya. This is the end. Bago matapos yung taon na to, pwede na matapos nyo rin po yung inyong problem. Or could be ngayong month na to. Kasi, ayan, ngayong month na to, some of you, matatapos nyo talaga yung inyong problema. Basta, wag na kayo ditong mag-regret lagi. Parang wag nyo nang sisihin yung sarili ninyo. Nangyari na yung dapat mangyari. Kaya po, parang tanggapin nyo na lang. Tignan po natin, okay, ito naman yung iyong
wishing candle. So, 3 patak lang po yung kukuhanin ko dito. Kung mahaba po yung wish ninyo, i-pause nyo na lamang po yung video at i-play nyo ulit kapag tapos na po kayong mag-wish at i-seal natin po ito. Super. I-blow na po natin ang ating candle. Maraming salamat, Taurus. Siksik, liglig at umaapaw na blessings ang iyong marireceive ngayong October.